So yun na nga mga pre. So bukas, samahan nyo lang ako sa buhay kung paano talaga ang buhay ng isang tracker. Simulan natin tonight. So obviously, kailangan natin matulog. Alas 11 na. Kailangan pumasok na alas 8. Good night. So yun lang mga pre, hindi ako makapagsalita kanina dahil di pa ako nagkakape. Kailangan magkape para medyo buhay ang dugo. So, di pa masyadong gumagana yung utak ko. What is he doing? Yun, nagkakape muna ako. Tapos, kuling ginagawa niya ako ng breakfast ngayon. Actually, lunch para sa lunch ko tsaka sa dinner ko mamaya. Kasi it's gonna be a whole day of working, you know? Habang ginagawa niya, magtututbash muna ako. Kung naligo ako gabi, hindi na ako maliligo ngayon. Pero kung hindi ako naligo gabi, maliligo ako ngayon. Pero kung hindi ako naligo ngayon at hindi ako naligo gabi, good luck na lang sa mga tao makasama ko. Gago! So na nga, tutbash muna tayo. Kaya, nakapag-toothbrush na ako. So ngayon, tara, samahan nyo naman ako magbihis. Ay, mga pre. Bihis na tayo. So yun na nga, bihis na tayo mga pre. Sapatos na lang ang kulang at yung baong ko, pa ba kulang? Parang natatay ako Common routine ko na rin sa umaga tumatay ko bago pumunta sa work. Since di pa naman luto yung baon ko, i-start ko na yung kotse ko, tapos tayo na ako. Nice. So yun na nga tip number 1. Oh Lord, again. So yun na nga siguro ito muna ang tip number 1 ko para sa trackers or mga aspirant track. The day before ng pasok nyo or at least yung umaga bago kayo pumasok, sinecheck nyo yung weather. Napaka-importante nun para sa mga tracker kung alam nyo yung weather sa labas, kung mag-snow ba, kung sobrang lamig, para ma-prepare nyo yung sarili nyo para, hindi kayo lamigin, hindi kayo magkasakit or some shit. Hindi ko ito talaga ginagawa. I mean, napaka-responsable ko pagdating sa pag-check ng weather. Lagi ko nakakalimutan. Today your ass is gonna die, bitch. Lagi ako nag-end up na, hindi naman lagi, pero like, minsan, pumapasok ako ng naka-sweater lang. Ngayon, ang weather medyo not bad talaga. I think it's around like 40. So, dito sa Chicago, mainit na yun. We feel like it's summer, 40s in the winter. Shit. So, yun lang. Tip number 1 ko mga pre, tandaan. Tip number 2 pala, bago kayo umalis ng bahay, make sure nyo na dala nyo lahat ng gamit nyo. Siyempre, lahat ng kailangan yung weapons para sa gerang pupuntahan nyo today. You get what I'm saying? Kailangan complete outfit kayo. Trip check muna. Kailangan naka-sweater ka. Medyo malamig sa labas. Boots, bro! Kailangan nyo ng matindihang boots. Kasi minsan, bigla-bigla na lumalamig and umuulan. Pinag-iis nyo, kailangan water resistant din siya, snow resistant, fire resistant, whatever the fuck resistant na rin. Check lang natin yung mga kailangan natin. Wallet. Wallet nyo kasi nandito lahat ng kayamanan nyo, nandito lahat ng pagkakakilanlan nyo and all that shit, Huwag nyo kakalimutan to. Pangalawa, AirPod. As a tracker, kailangan nyo to pagka nyo makipag-chismisan sa tropa, makipag-chismisan sa girlfriend mo, tawagan ng boss mo, whatever. So yun na nga, AirPods guys, kailangan nyo to. Or headphones, kahit anong klase ng shit kasi kakailangan nyo na to while you're driving. Medyo nakakauta talaga kung gusto nyo nakausap. Tawagan nyo tropa nyo, tawagan nyo girlfriend nyo, tawagan nyo yung kabit nyo. Hey yo, what the fuck? Tawagan mo nanay mo. Easy way din kapag may mga hawak kang paperworks, di mo na kailangan nakaganyan sa phone. Okay. Kailangan nyo to. Kumbaga necessity to pagka truck driver ka. Hindi ko naman kayo inaano mag-vape pero kailangan ko to. This is like a personal preference kasi heavy smoker ako dati ng sigarilyo, ng Yosiba. Vape sa akin, napaka-importante. Kailangan ko to every fucking day kasi medyo addicted ako sa nicotine ng shit. Ito, galing tong Pinas. Actually, this is really good. Putangin na. Shoutouts nga pala sa Flava. Baka naman padala nyo ako dito. You're wrong! You're
poor. Tubig. Kailangan nyo ng tubig. Kailangan stay hydrated tayo mga pre para hindi tayo natutuyo. Kasi kapag uhaw ka, tuyo din ang utak mo. Baon. Kailangan may baon kayo para hindi na kayo gumagastos sa labas. Kasi alam mo na, sa panahon ngayon medyo talaga namang naghihirap ang ating society. Kailangan sumasabay tayo sa tagos ng buhay. Kaya imbes na bumili kayo sa labas, magluto na lang kayo ng pagkain nyo para medyo nakatipid kayo. And pangatlo, yung huling kailangan nyo, charger. Wag kayong mawawala ng charger mga pre. Kasi, you know, this is gonna be a whole day thing. Lalabas kayo papasok kayo nang wala kayong charger, you know. Basta, kailangan nyo to. Siyempre, mapapatikto kayo, manunod kayo ng mga podcast ko and vlogs ko. Yun na nga. Anyway, subscribe kayo sa channel ko and check out my Facebook din and Instagram. Yeah! So, nakuha na natin lahat ng kailangan natin. Isa na lang ang kulang. Siyempre, bago kayo umalis ng bahay, bye! So yun, kailangan nyo lang ng konting lakas ng loob para sa araw na to and from your baby girls. Huwag nyo kalimutan. At least magbabay man lang kayo para for good luck. So, yun na, kita tayo sa kotse. Papunta na tayong work, medyo malilate na tayo. So, kailangan na nating umalis. So, make sure nyo lang na nadala nyo lahat ng gamit na sinasa yung mga na-tip ko sa inyo. Drive muna tayo. Pakita ko sa inyo kung anong klase truck na drive ko. 2,000 years later. So yun na mga pre, nandito na ako sa truck. Kahit nyo naman na itsura ng truck ko, kahit ganyan yan, malakas ang hatak niyan, you know. Parang ako, kahit ganito lang ako, malakas ang hatak ko. Get out of here, man. Shit, I'm saying. So yun na nga pre, nandito na tayo sa truck, painit muna tayo ng konti. Pakita ko sa inyo kung paano talaga ang basic, hindi talaga specifically lahat kasi syempre papakita ko sa inyo yung basic lang, yung parang basic na kailangan nyo malaman into kung gusto nyo lang maging trucker or kung gusto nyo lang makichismis sa buhay ko or some shit. You're teasing me. Naughty, naughty. So yun na mga pre, papasok na tayo sa loob ng trabaho ko. Syempre kailangan ko magpaalam muna kung syempre kailangan natin maging responsable. Bago tayo gumawa ng isang bagay, kailangan medyo sure tayo na legal. Kasi matrouble ako ng something, mag-video lang ako doon, tapos ako pa ma-end up makulong. Hindi naman yata tama yun, you know? So tara guys, pasok tayo sa loob. So what's up guys, nandito na tayo sa loob ng trabaho ko. What's up Joe? I'm vlogging bro, is that cool? What's up, guys? Andito na ako sa loob ng work. Medyo hindi pala pwede dito mag-vlog. Pero sabi sa ng boss ko, wag lang daw ako papahuli. Ay, nako. Delikado na naman ang buhay ko dito. Alam niyo guys. So yun na nga, kumuha lang akong trabaho dito sa loob. And then, hindi ko kasi pwede pakita lahat ng nakashoot dito. Pero pwede kong pakita yung sarili ko. So, pagpasok ko dito, clock in. So obviously, ito yung papel na nagsasabi na naka-clock in na ako. Napayad na ako from this point. Ito yung huwag niyong kakalimutan. Kasi, you know, pag di kayo nag-clock in, hindi kayo mababayaran. Kaya make sure nyo din na on time kayo lagi. And ako, lagi akong late. So, huwag kayong kagaya sa akin. Good! Ngayon, at this point, mag-aantay ako ng trabaho. Hindi ko alam kung gaano katagal. So, yun. Kuha ng truck, clock in, and then, tingnan natin kung may trabaho. So, guys, habang nag-aantay ako, naisip ko pala yung tip number 3 ko. Yung tip number 3 ko, kailangan mahaba ang pasensya nyo dito sa trabahong to. Kasi waiting game talaga. I mean, sometimes you're gonna get stuck for a long motherfucking time. Kaya papakita ko sa inyo ang isang halimbawa na kung bakit kailangan nyo ng patience. So dumating ako dito kanina ng mga bandang alas 8. So 8 now, time check tayo. Wait. Time check ng dahil lang hindi nakigaya. Ayan, puta ng relo to gago, puta. Come on, man. Ayan guys, nakita nyo, 8:70 na. So papakita ko sa inyo mamaya kung anong oras ako mabibigyan dito. So chill lang muna kayo. Takis tayo mamaya guys. The good part about my job is I have a beautiful boss. Hey! My job is, you know, I see beautiful people. You are so brave, Joe. You know, that's the perks of the job, man. What's the perks of the job, Joe? Having a beautiful boss. Naghintay ka ba?
So ayan guys, time check. Pinakita ko sa inyo yung oras kung anong oras ako natapos mag-antay. So nakita nyo naman, halos 1 hour din ako nag-antay para mabigyan ako ng trabaho. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung next natin mga gagawin. So basically, binigyan na lang akong trabaho, daily duties ko, kung anong mga unang deliveries ko or pick up or whatever. So ito siya, ayan, bunch of paperworks, and then kailangan natin i-double check yan. Pero bago natin i-double check yan, ipapakita ko sa inyo kung anong unang task na gagawin nyo kapag nabigyan kayo ng trabaho. Kasi, you know, I'm gonna show you a little bit, a quick glimpse kung paano mag-hook up sa trailer. What's up guys? So ito, pakita ko sa inyo kung saan ako mag-hook up. Itong trailer na to ang uukapan ko. So yun na nga pre, nakita nyo kung paano ko pinull out yung trailer na yun. Ngayon, ipi-pre-trip naman natin. Sa pagdadrive, kailangan medyo safe kayo magtrabaho. Ino-double check nyo lahat. Ang pinaka-essential bago kayo mag-pre-trip is kailangan nyo ng gloves. Kasi pag di kayo ng gloves, medyo madumi. Medyo kadiri ang mararanasan nyo kasi dudumi yung buko nyo. Pwede kayong maipit kung saan-saan. So ayan, sinarado ko yung trailer. Second kong tinitingnan, syempre yung mga gulong natin. Kasi na-trouble ako dyan, hindi nyo na matanong. Na-trouble ako dito a week ago kasi kalbo na yung gulong. Kalbo na yung gulong, and pag-check ng tires, eyeballan nyo lang kung makapal pa yung gulong. Ayan, kung nakikita nyo. Tapos kailangan talaga ginagamitan ng hammer to eh. Kaso naiwan ko sa truck, so kamay na lang since naka-gloves. See? Kung naka-gloves kayo, madali na ang lahat. Yung mga ilaw, mamaya ako na iti-check to as long na gumagana yung dalawang signal light ko. Kasi parang sobrang stupid naman mag-check ka ng ilaw eh, ang taas ng araw. Daddy, chill. So yun na nga pre, nakita nyo just na kung paano mag pre-trip. Hindi talaga yun yung full pre-trip. What? Bro, what are you talking about, man? Pre-trip na kailangan nyo tingnan. Since basically, medyo meron na ako experience kung paano mag pre-trip, just eyeballing everything lang. Pero hindi talaga yun yung kumbaga right way ng kung paano mag pre-trip. What the fuck? Kung gusto nyo malaman sa mga aspiring trackers dyan, kung gusto nyo malaman kung ano yung full shit ng kung ano yung mga pinipre-trip, comment down below kung gusto nyo gawan ko yun yung another video. I got you, homie. Ito na, dito na magsisimula ang araw ko. Dito na magsisimula ang trabaho ko. First kong ginagawa pre-trip, hook up sa trailer, make sure everything's good. Chine-check ko lagi ang paperwork ko kung tama ba yung binigay nila sa akin. Ibang trabaho, hindi sila nagbibigay ng tablet. Ito-double check ko lang lahat. After nun, we're good to go. Everything's there. Tama lahat ng aking mga deliveries. Driving time na. Alis na ako. Bye! Nandito na ako sa first delivery ko. Salamat sa Diyos, naging safe yung travels natin. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo a quick glimpse kung paano i-park ang isang 53-footer semi-trailer. Bagong lahat, ito pala yung dito ako magpa-park. Kung nakikita nyo, ayan, dyan ako magpa-park. Pero ang first natin gagawin, ibubuksan natin yung pinto ng trailer para ma-set up natin siya dito sa door na to. Dito ko balak mag-park sa door 17. Nakita nyo ba yan guys? Ito muna natin yung trailer. Sabihin mo lang yan. Ito yung side. Tapos yun, pause na. Ito pala laman ng trailer ko. So yun, set up ko lang yung camera para makita nyo ako mag-park. So
yun na nga guys, nakita nyo naman kung paano ako mag-park. Medyo simple lang yun. I mean, it's alright. Like, overrated as in my opinion. Medyo may experience na kasi ako, kaya, you know, medyo solid na ako mag-park. Pero noong una, nahirapan din talaga ako guys. Yung pagpapark, kung gusto nyo ng parang another video, kung na little idea, kung paano mag-park ng trailer, pwede ko yan gawa ng video, kung gusto nyo. Basta comment down below lang kung trip nyo ha. Kung ayaw nyo naman, okay lang naman. Pero, let me know. You know? Na nga, nandito na ako ngayon sa first delivery ko. So bali kasi kapag nabigyan ka ng work dun from our home base, dun, kumbaga yung bibigay sa'yo sunod-sunod na yun. They're gonna tell you, pagdating mo naman delivery, and then after that, this, and after that, this, and after that. Ganun, you know. Kumbaga, sila na nagpaplano ng route nyo. Pagkadating mo dito, syempre, i-write down lang natin kung ano side natin dito, which is like, right now, it's like, malalapit lang actually yung mga runs namin dito, kaya parang hindi talaga malayuan. So like, parang from my base, from dun sa home base namin hanggang dito sa first delivery ko, it's like 20 minutes away lang, you know. But since I'm driving a truck, medyo nagtatagal siya kasi, you know, slow moving vehicle tayo. And then yun, sobrang simple lang ng trabaho guys. Hindi naman siya, hindi nyo kailangan maging sobrang talino para gawin yung trabaho to. Nagigets nyo ba ako? Hindi nyo kailangan maging parang genius. It doesn't take a genius to do this job, you know? Kumbaga, konting common sense lang, and pwede na yon. Common sense, lakas lang ng loob, patience. Nakita nyo naman, kailangan talaga may patience ka dito. To be honest, man, like, in terms of patience naman, nag-aantay ka nga ng matagal, pero bayad ka naman. So, win-win. You get what I'm saying? So, yun, pakita ko sa inyo ang syempre, kada pasok natin sa warehouse, kailangan natin ng approval nila kung pwedeng i-vlog the whole shit para lang makita nyo talaga on camera kung yung POV ng isang truck driver doing local jobs dito sa around O'Hare or sa around Chicago area. So yun na nga guys, mag-check-in na ako. So essentials lang na kailangan nyo bago kayo mag-check-in, kailangan nyo ng ID, be a form of driver's license or green card or state ID, kung ano man, basta government issued na ID, kailangan nyo yan. And syempre yung paperworks na kailangan nyo nakasama nung freight na i-deliver nyo. So ngayon, papasok na ako sa loob and I'll show you what's up. I'll show you what's going on inside, you know? Tara. Thank you, boss! Ask permission kung pwede. Sabi niya, basta nakatago lang. And let's see what's going on, bro. Okay, nandito na tayo sa loob. Ang lugar na pagde-deliveran ko, usually meron silang check-in area dito. Dahil ilalagay nyo lang yung pangalan nyo. So that's what I'm about to do right now. And make sure nyo din na alam nyo kung ilan yung dinideliver nyo. So check-in lang, make sure paalam nyo na nandito kayo sa warehouse nila. And here's my paperwork, ready na ako mag-deliver. And isa palang essential shit na kailangan nyo na really part ng pagiging tracker nyo is ito. Ito ang sandata nyo talaga. Ball pen. Ako, meron akong stock nito, isang katutak na stock nito sa truck ko para just in case mawala yung isa, meron pa akong isa. Talagang kailangan nyo to kasi minsan yung lugar na pinagde-deliveran nyo, wala silang ballpen and shit. So, yun, nilalagay ko siya dito sa tenga ko para isang ganun lang, you know? You don't have a pen, bro? See? Yun lang ka-easy. Wala kang ballpen, pre? Ballpen. Tangina mo, ha? Tilang tayo. Bawal daw mag-vlog dito, pero tigas naman mukha ko eh. Hello, sir. Hey, man. Is it cool if I vlog myself, bro? I'll see why not, as long as you're not filming anything else. No. Can I put you in, though? Oh, yeah? Like, what's up, man? Got him! You know, trucker life, man. You have to be friendly, right? Oh, yeah, shit. One part of trucker, you gotta be friendly as shit, man. You can't be a fucking dick. Oh, man, we're one big community. Yup. And you gotta remember your door. Basically, ayan. This is my freight. Meron silang ano dito, mga driver. And then, ito yung tinatawag na dock plate. Iangat mo lang yan. Ito yung tinatawag na dock plate, guys. Inaangat yan para makuha yung freight. Look. Ganun lang. Make sure that tama yung freight na dinadala mo sa kanila. Double check mo rin. Chine-check naman nila yon. Kaya kailangan din nila ng identification mo para syempre if anything happens to the freight, may kopya sila para natatrack nila. So yan, tulad yan, chine-check nila ako. And chine-check din nila yung freight
kung may damage or anything, and make sure you check the freight din kapag ka nag-deliver kayo, hindi yung basta deliver lang, para mapagtakpan nyo rin yung sarili nyo, para hindi kayo masisisi if anything. So dun sa papel na yun, may numbers na magmamatch sa freight. Make sure nyo lang din na everything's matching. Nakuha ko na ID ko tsaka yung papel. So ngayon nakita nyo kung gaano kasimple ang trabaho. Super simple lang, napaka-easy. So nakita nyo, sa mga nakita nyo kanina, nakita nyo at least kung paano ko dineliver yung isang piece na yon. And like I said, kailangan nyo lang din i-make sure na pipirma sila sa POD mo, kasi ito ang magpapatunay na na-deliver mo yung freight. Diba? Common sense na lang, nag-deliver ka tapos wala kang proof ng anything na na-deliver mo. So parang lumalabas na rin, nakaw mo lang yung shit. So yun, make sure lang na yung piece count, yung numbers are matching dun sa paper tsaka dun sa freight. That's it. Para ka lang naglalaro, man. You know, what's so hard about that? Gets mo? Sobrang simple lang. And like I said, huwag nyo kalimutan kumuha ng pirma. Gets mo? Yung nang pakita yung pangalan niya kasi, you know, medyo private na yun. This job, man, you gotta be fucking friendly, bro. You gotta have friends. Kasi minsan, may stock up kayo sa isang lugar, you know, kung hindi ka mahilig. Paano kung nalobat ka na, you know? Paano kung wala kang dalang charger? Paano kung walang internet dun? Kung walang signal dun sa lugar na pinuntahan mo? At ang meron lang, mga tao. Come on, man. Kailangan matuto as a truck driver. I think it's a good skill din to have good communication skills with others. What do you mean by that? Gets mo? Para hindi ka parang tanga lang doon na nakaupo ka, nag-aantay ka ng load mo or ng delivery mo or some shit. Kailangan medyo mabuo ka nga. Para kailangan, you know, medyo naipagkwentuhan ka and shit. Kung ayaw mo naman, okay lang din. Kung masaya ka ng gano'n na wala kang kausapin shit, nasa sayo. Pero I prefer to talk to other people kasi, you know, I learn new things, I learn new, mahilig akong tumawa, and napakasarap lang mapag-usapan ng buhay into different perspective. Gets nyo ba? Gagawin ko lang to, meron pa akong 4 deliveries. I don't think na i-record ko pa in the whole shit kasi basically ulit-ulit lang. Oh, shit. Here we go again. Gets mo? Ulit-ulit lang eh. Every fucking day, same fucking routine. Iba-iba lang ng lugar, iba-iba lang ng klase ng freight. Kumbaga, napaka-basic lang ng lahat. So, there's nothing really complicated about this job, you know? Kumbaga, dapat lang, you know, ready ka. Ready ka yung all the weapons, like I said, kailangan mo ng ballpen, ID, tubig, you know, all that shit na sinabi ko kanina. So, yun. After nung 4 deliveries ko, let's see what we can do. Kasi gusto ko rin makita nyo yung pickup side, and as of the moment, I'm doing local deliveries. That means like nagde-deliver ako sa mga sa mga local companies. So kung mapakita din sana sa inyo yung airport side ng trabaho ko, sana magkaroon tayo ng pickup na sa airport para makita nyo. Yun lang. Mwah! Gay! So yun na nga guys, putang ina. Lunchtime na, 1:15 na. So out of schedule na yung kain natin, pero yeah, nandito na ako sa last delivery ko and hand offload ko na yung trailer ko while kumakain ako. So paano nyo tinatanggal yung buto ng avocado? Ganito ko tanggalin yung buto ng avocado ko. So kakagatin ko lang siya sa gitna. Siyempre huwag nyo kakalimutan mag-hand sanitizer, pre. Rangay muna. For that 4 deliveries, sinabot din ako ng almost 6 hours. Ngayon, pabalik na ako sa home base namin, and then we'll see. Sana makakuha tayo ng airport shit para makita nyo din ang galawan sa airport. 2,000 years later. What's up, man? Hey, what's up, You brother? good, How bro? are you? Good to see you. What's up, man? How'd you like the trucker life, man? Oh, it's not too bad. Where you from? Kansas City. Kansas City? Yeah. Welcome to Chicago, bro. Yeah, one thing about being a trucker, man, you gotta be friendly as shit, man. Careful out there how you drive a truck, and be careful to all you drivers out there. See? And be safe. Safety, bro. Safety. So ayun na nga pre, medyo may kadiliman at right now. Ngayon, pagkatapos kong mag-check-in, pupunta na ako doon, binigyan na ako ng dock door, magpa-park lang, and then yun, pasok lang dito. So this is the parang waiting area ng mga driver, parang cage to. May mga chairs lang. So basically, mag-aantay ka lang dito hanggang sa tawagin ka nila, may forklift driver na lalapit sa'yo. Pag nag-check-in nga, bibigyan ka nila na itong papel na to, bibigyan mo lang sa forklift driver, and then bahala na siya.
Dadalhin sa'yo and lalagay sa trailer mo. That's pretty much it, man. And then, wait lang tayo until matawag tayo. So ito guys, pakita ko sa inyo kung paano pumikap dito sa airport. Buksan mo muna yung door mo. Same fucking shit lang din ang katulad ng pag-deliver. Pero ito naman, pipick up ka nga lang. It's not that hard. So meron kang papel dito. And yung papel na to, ito magiging basehan mo sa pipick upin mo. Sometimes mabilisan lang, sometimes matagal. So kailangan, stay put ka lang. Like I said, kailangan ng patience. Patience, bro. Fucking patience, bro. So ito na yung freight ko. So ang gagawin ko, check ko yung papel ko, tsaka check ko yung freight. And kapag naman nag-apply kayo ng trabaho sa trucking business, kailangan may matraining kayo para alam nyo yung titingnan nyo, alam nyo yung anong numbers yung mga hanapin nyo. Kasama na yan sa training. Kailangan mo lang alamin yung quantity, tapos match the numbers dun sa box. Sa amin, binibigyan kami ng label para makip track nila yung load namin. So kagaya nito, the numbers real quick. You wanna say hi, bro? So papipirma ka nila as a proof of na na-pick up mo na yung pretty much it. So that's how you fucking do pickups. Ganun lang kadali maging truck driver, man. It's not that fucking hard. Kumbaga, it's so chill. What's up, bro? Say hi, bro. Say what's up. So ayun lang nga mga pre. So ganun lang kadali talagang mag-deliver at pick up ng load. Kumbaga same fucking shit lang sila, magkaiba lang ng paano nyo siya ipaprocess. Kumbaga delivery, malamang i-ano nyo sa de-deliver nyo sa lugar. Pag pick up, syempre kayo naman pipick up. So pinaka-importante doon, kailangan tumitingin kayo lagi sa papel nyo, double check nyo lahat ng numbers and kung ano-ano pa man. So if anything, napaka-simple lang talaga ang trabaho. Hindi mo kailangan ng putang na bachelor degree para maging, para maging truck driver. Pabalik na ako ngayon sa yard namin and ibabalik ko naman tong mga na-pick up ko sa home base namin and then I think that's about it, man. Sobrang easy. So ngayon, ang gagawin ko na lang is mag-drive and eto, shoutouts nga pala sa mga tropa ko. Ayan. So ayun na nga mga pre, di na ako nakapag-vlog doon sa pag-uwi ko kanina kasi nagmamadali ako dahil basta may ginawa ako. Just to summarize everything, man. Just gusto nyo talaga maging truck driver. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo dyan. Ano ba ba? Basta sundan nyo lang lahat, especially yung mga kailangan nyo dalhin sa work. That's the most important thing. And then yung training naman, kapag nag-umpisa na kayo mag-work, talagang train naman kayo. If anything, malay mo, magka-work pa tayo. I can train you, or let's say, may license ka na, you don't know what to do. Just hit me up, man, lalo na sa O'Hare area ka nagtatrabaho, kayang-kaya kang tulungan ng mga tropa dyan or ako mismo. Lakasan lang talaga ng loob kung nagda-doubt kayo sa sarili nyo. Joining the forces, the fleet, the truck boys, the truckers. Yun lang. So dito na nagtatapos ang Truckers Life vlog ko. And if you guys need help, let's say you guys wanna get into the trucking shit, and if you guys need ng konting tutorial or guidance on how to get the Class A CDL license for driving the semi, let me know lang sa comments. Gagawan ko yun ng video. That's it. Kung kailangan nyo din, kung let's say Class A ka na, nahihirapan ka mag-park, comment nyo sa comment section para mabasa ko, and kung gusto nyo lang, gagawan ko siya ng video. I think that's about it. Thank you. Thank you for watching, and I'll see you on the next vlog.